Mga kaibigan, nako, narito na naman po ang inyong Nanay Rayleigh. Pagpasensya nyo na po dahil nakailang araw po tayo na walang Bible reading. Dahil po sa mga sitwasyon ng buhay, alam niyo naman po ano. At alam ko po na naunawaan din po ito ng ating Panginoon. At nawa po ay naunawaan nyo rin po ako kung bakit po sunod-sunod na araw na wala po akong Bible reading. Salamat po sa Diyos dahil pang 124 days na po natin ngayon ang ating Bible reading. At mga kaibigan, nais ko po kayong kumustahin. Kumusta na po kayong lahat dyan? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Lahat po tayo ay kailangan po nating lumaban sa hamon ng buhay kahit anong sitwasyon. Wag na wag po tayong malaglag sa kamay ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli inaanyayahan ko po kayo at ngayon po ay nasa ang awit ni Solomon, Song of Songs yan sa English. At ngayon po ay patuloy nating hinihiling ang gabay at patnubay ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo para makapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At yan pong inyong nakikita, yan po ang aming harapan. Ayan, nandito pa rin po ako sa Mission House. At yan po ay parang kagubatan. Yan po ang mga puno ng tinatawag na kakawati. Ayan mga kaibigan, nawa po ay okay lang sa inyo yung ating background. At ngayon po ay inaanyayahan ko po kayo muli sa ang awit ni Solomon. Simulan na po natin sa chapter 1. Sabi po dito, ang pinakamagandang awit ni Solomon. Babae, paliguan mo ako ng iyong mga halik pagkat mas matamis pa kaysa katas ng ubas ang iyong pag-ibig. Kay sarap amuyin ang iyong pabango at ang ganda ng pangalan mo. Kaya hindi katakatakang mga dalagay na paibig sa iyo. Sige na o aking hari, dalhin mo ako sa iyong silid. Mga babae ng Jerusalem, sa piling mo kami ay maligaya, mas gusto pa namin ang pag-ibig mo kaysa anumang inumin. At sagot naman po ng babae uli, tama lang na umiibig sila sa iyo o mga babaeng taga-Jerusalem. Maitim nga ako gaya ng mga tulda sa Kedar pero maganda naman tulad ng kurtina sa palasyo ni Solomon. Huwag ninyo akong hamakin dahil sa kulay ng aking balat. Maitim nga pagkat na bibilad sa init ng araw. Nagalit sa akin ang mga kapatid kong lalaki at doon sa ubasan ako'y pinagtrabaho nila dahil dito'y napabayaan ko ang sarili ko. Mahal, sabihin mo sa akin kung saan ka nagpapastol ng iyong mga tupa, saan mo sila pinagpapahinga tuwing tanghali. Sabihin mo sa akin para hindi na ako maghanap pa sa iyo doon sa iyong mga kaibigan na nagpapastol din ng tupa dahil baka ako'y mapagkamalan na isang babaeng bayaran. Ito naman po ang sagot ng lalaki. Ano po? Ito po yung mga awit ni Solomon. Kung hindi mo alam o babaeng ubod ng ganda, sundan ang bakas ng aking mga tupa. Papunta ito sa tulda ng mga pastol at mga kambing mo'y doon mo na rin ipastol o irog ko tulad mo'y isang babaeng kabayo na nagustuhan ng lalaking kabayo na humihila ng karwahe ng hari ng Ehipto. Napakaganda ng iyong mga pisngi na lalong pinaganda ng mga hiyas o anong ganda rin ng liig mong sinuotan ng kwintas, ikay igagawa namin ang alahas na yari sa mga ginto at pilak. Babae, habang ang hari na sa kanyang mesa, pabango ko'y humahalimuyak, parang samyo ng mera ang bango ng aking iniibig. Habang sa aking dibdib siya ay nakahilig, ang mahal ko'y tulad ng kumpol ng mga bulaklak na hena na namumulaklak doon sa ubasan ng Engedi. Lalaki, napakaganda mo aking giliw, mga mata mo'y kasing pungay ng mga mata ng kalapate. Babae, kay kisig mo, mahal ko, napakaganda mong pagmasdan habang tayo ay nakahiga sa mga damo sa lilim ng mga punong sipres at sedro. Lalaki, kung iahambing sa ibang kababaihan ang
Irog ko'y tulad ng leryo sa gitna ng matinik na halamanan, babae. Kung ihahambing naman sa ibang kabinataan, ang mahal ko'y tulad ng puno ng mansanas sa gitna ng mga puno roon sa kagubatan. Ako ay nanabik na maupo sa lilim niya at tikman ang matamis niyang bunga. Dinala niya ako sa isang handaan para ipakita sa lahat ng tao ay kanyang minamahal. Pakainin ninyo ako ng pasas at mansanas para akong muling lumakas. Sapagkat nangihina ako dahil sa pag-ibig, ulo ko'y nakaunan sa kaliwa niyang bisig, at ang kanang kamay naman niya ay nakayakap sa akin. Kaya kayong mga dalaga ng Jerusalem, mangako kayo sa pamagitan ng mga batang usa at gasila na hindi ninyo hayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ayan na, naririnig ko ang paparating ang aking mahal. Dumarating siyang patalon-talon na parang usa sa mga bundok at burol. Tignan ninyo, nariyan na siya na nakatayo sa may pader at sa bintana ako'y sinisilip. Sinabi niya sa akin, halika na irog kong maganda at sa akin ay sumama ka. Tapos na ang panahon ng taglamig at tag-ulan, namumukadkad na ang mga bulaklak sa parang. Panahon na ng pag-aawitan at maririnig na rin ang huni ng mga kalapati sa kabukiran. Ang mga bunga ng igos ay hinog na at humahalimuyak ang bulaklak ng mga ubas. Halika na irog kong maganda, sa akin ay sumama ka na. Lalaki, katulad mo'y kalapating nagtatago sa bitak ng malaking bato, ipakita mo sa akin ang magandang mukha mo at iparinig din ang maamo mong tinig. Mga babae ng Jerusalem, bilis hulihin ang mga asong gubat na sumisira ng aming mga ubasang namumulaklak, babae. Akin lang ang mahal ko at ako naman ay kanya lang. Napapastol siya sa gitna ng mga liryo. Bago magbukang liwayway at magliwanag, magbalik ka, mahal ko. Tumakbo ka na kasing bilis ng batang usa o gasila sa kabundukan. Chapter 3. Sa gabi, habang ako'y nakahiga, nananabik ako sa aking minamahal. Hinahanap-hanap ko siya, sabalit hindi makita, kaya bumangon ako't nilibot ang lungsod, mga lansangan at mga liwasan. Hinahanap ko ang aking mahal, pero hindi ko siya makita. Nakita ako ng mga gwardya na naglilibot sa lungsod. Tinanong ko sila, nakita ba ninyo ang mahal ko? Hindi pa man ako nakakalayo sa kanila, nakita ko ang mahal ko. Hinawakan ko siya ng buong higpit at hindi binitawan hanggang nadala ko siya sa bahay ng aking ina doon sa silid kung saan ako nabuo. Kayong mga dalaga ng Jerusalem, mangako kayo sa pamagitan ng mga batang usa at gasila na hindi ninyo hayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mga babae ng Jerusalem, sino kaya itong dumarating mula sa ilang na tila makapal na usok na amoy mira at insensong itinitinda ng mga ngalakal? Tignan ninyo, iyan ang karwahe ni Solomon na napapalibutan ng 60 pinakamagagaling na kawal ng Israel. Lahat sila'y mayroong espada at bihasa sa pakikipaglaban. Laging handa kahit sa gabi man sumalakay. Ang karwaheng iyon na pinagawa ni Haring Solomon ay yari sa kahoy ng galing sa Libanon. Nababalot sa pilak ang harigi nito at palamuting ginto ang tumatakip dito. Ang kutso ng upuan ay binalot sa tilang kulay ube at ang mga babaeng taga-Jerusalem ang nagpapaganda ng loob ng karwahe. Babae, lumabas kayo, kayong mga dalaga ng Jerusalem, at tignan ninyo si Haring Solomon na may korona. Ipinutong ito sa kanya ng kanyang ina sa araw ng kanyang kasal, ang araw na buong puso niyang ikinagalak. Chapter 4. Lalaki, napakaganda mo o irog ko, ang mga mata mong natatakpan ng bilo ay parang mga mata ng kalapati, ang buhok mo'y parang kawa ng kambing na pababa sa bundok ng Gilead. Ang mga ngipin mo'y kasimputi ng tupang bagong gupit at pinaliguan. Buong buo at maganda ang pagkakahanay. Ang mga labi mo'y parang pulang laso, tunay ngang napakaganda. At mga pisngi mo'y natatakpan ng belo na mamula-mula na parang bunga ng
pomegranata. Ang liig mo'y kasing ganda ng tore ni David, napapalamutian ng kwintas na tila 1,000 kalasag ng makawal. Ang dibdib mo'y kasing tikas ng tindig ng kambal na batang usa na nanginginain sa gitna ng mga liryo. Bago magbukang liwayway at bago mawala ang dilim, mananatili ako sa dibdib mong tila mga bundok na pinabango ng mira at insenso, o irog ko. Ang lahat sa iyo'y maganda, walang maipipintas sa iyo, o aking magiging kabiyak. Sumama ka sa akin mula sa Libanon, bumaba tayo mula sa tuktok ng mga bundok ng ama na Sinir at Hermon na tinitirhan ng mga leopardo at leon, o irog ko, na aking magiging kabiyak. Sa isang sulyap mo lamang at sa pag-akit ng iyong kwentas na napapalamutian ng iisang bato ay nabihag mo na ang aking puso. Ang pag-ibig mo, aking irog, ay walang kasing tamis, o aking magiging kabiyak. Higit pa ito kaysa masarap na inumin. Ang samyo ng iyong pabango'y mas mabango kaysa lahat ng pabango. Ang mga labi mo, aking magiging kabiyak, ay kasintamis ng pulot. Ang dila mo'y tila may gatas at pulot, at ang damit mo'y kasimbango ng mga puno ng sidro sa Libanon. O irog ko, aking magiging kabiyak, tulad ka ng isang halamanan na may bukal at na babakuran. Ang mga puno'y namumunga ng pomegranata at iba pang mga piling bunga. Sagana ito sa halamang hina, nardo, saffron, kalamo at cinnamon, maging ng iba't ibang klase ng insenso, mera, aloy, at iba pang mamahaling pabango. Tulad ka ng isang hardin na may bukal na umaagos mula sa mga kabundukan ng Libanon. Nito, papuntahin ang aking mahal sa kanyang hardin upang kainin ang mga piling bunga nito. Ayan mga kaibigan, dito lang po tayo magtatapos sa chapter 4. Ang awit ni Solomon. Yan. Ang awit ni Solomon. Napansin niyo po ba sa ating binabasa? Nakakatuwa, ano po? Ito po ay patungkol sa nagmamahalan, babae at lalaki. Yan. At ang laging sinasabi dito ay magmahal ang babae at lalaki doon sa panahon na tama. Alam niyo po, nakakatuwa po itong awit ni Solomon na ito kasi puno ng tamis na salita na talaga na mga punong-puno ng pag-ibig. Kaya po yung mga kadalagahan at mga kabinataan sa panahon ito, sana po ay maranasan niyo po itong kagaya ng awit ni Solomon na bago man po ninyo ihatid sa harap ng altar o sa harapan ng Panginoon ang inyong mga minamahal, ito'y inyong iningatan at hindi nyo tinake advantage po, dahil napakasarap po yung panahon na buong buo ang iyong magiging asawa na makapiling. Kaya mga kaibigan, sa mga listeners ko dyan, ng mga kabataan, mga kadalagahan, basahin nyo itong Song of Songs. Ito yung awit ni Solomon para maintindihan nyo po dito ang nais na ipabatid ni Solomon sa mga babae at lalaki na nagmamahalan. At napakaganda po yung panahon na nagmamahalan na sa tamang panahon, tamang pagkakataon at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung hindi po naaayon sa kalooban ng ating Panginoon ang pagmamahalan, ay hindi po ito tumatagal. Kadalasan ay nag-aaway at hanggang sa maghiwalay. Ayan. Kaya mga kaibigan, sa aking mga listeners ng mga kabataan dyan, nawa ay mabasa nyo talaga itong ang awit ni Solomon para maunawaan nyo po kung ano po ang nais na ipabatid ni Solomon sa mga babae at lalaki na sa ngayon ng kapanahonan ninyo. Ayan, sa mga kadalagahan at kabinataan na kapanahonan ninyo ngayon, nawa ay maging maganda ang feedback sa inyo ng awit ni
Solomon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli. Pagpasensyahan niyo na po, medyo lumalakas na ang ulan. Kaya sa susunod na naman pong mga araw o loobin nawa ng Diyos na sa araw ng bukas ay mapagpatuloy po natin itong Song of Songs, ang awit ni Solomon, dahil hanggang chapter 8 lang po ito at ang kasunod po nito ay Isaiah na. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.